Hot topic online ang karanasan ng grupo ng mga biyaherong hindi pinayagang makasakay ng eroplano. Dumating naman sila sa paliparan 30 minuto bago ang flight. Bakit nga ba hindi sila napagbigyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Nakapag-book ka na ba ng flight sa iyong dream destination? Make sure lang po na pupunta kayo on time sa airport para hindi maabala ang inyong biyahe. Sa mga mahilig gumala dyan, ilang oras ang allowance time na binibigay nyo bago ang inyong flight departure? Say ng mga nakakwentuhan natin sa NAIA, minimum daw nila ay 2 oras. Ang iba naman 3 hanggang 4. Pero meron ding mas pabor kahit 6 na oras silang maghintay. Tulad na lang ng pamilya ni Annaliza Andasa na umalis ng alas 9 ng umaga mula sa Nueva Ecija para sa kanilang panghapon na flight. Para po yung mga pangyayari hindi nga po natin inaasahan. Para po mas mainam, maaga na andito na po. Natakot daw silang magaya sa isang video na nag-viral sa social media kung saan makikita ang isang grupo ng mga pasahero na hindi pinapapasok ng check-in counter para sa alas 12 nilang flight. Karapatan ko to para magreklamo. 11:30 kami dumating, hindi kami pinayagan. Tapos iriribo kami, hindi nila gawan ng paraan. Pagka naman nalilate ng plane, nag-aantay kami. Pagka naman kami, hindi naman kami late. Hindi kami, gusto nila may rebook kami. Halo-halo ang reaksyon ng netizens tungkol dito. Pero ano nga ba ang protocol tungkol sa oras na dapat respetuhin ng mga pasahero? Ayon kay AirAsia spokesperson at First Officer Steve Dailisan, iba-iba raw ang time allowance na inaalat ng mga airlines. Pero mayroong standard practice para sa international flights na at least 3 oras at 2 oras naman para sa mga domestic flights. So this will allow you to facilitate, number 1, the check-in process at the check-in counter, then the boarding procedure. At least 45 minutes dapat nakapag-check-in ka. This is for domestic. Kasi international is a different case because you need to go through immigration pa. Para naman sa mga nagtataka kung bakit hindi na pwedeng mag-check-in ang late passengers kahit hindi pa naman nagte-take off ang eroplano, marami pa raw kasing proseso pagkatapos ng check-in tulad ng pag-load ng mga bagahe, pag-update sa bilang ng pasahero na kailangan ng piloto para masigurong safe ang paglipad. At kung magkaroon man ng kaparehong sitwasyon na na-late sa mga flight, makipag-usap na lang daw ng matiwasay sa mga staff dahil may mga alternative options naman daw na inaalok ang airlines para sa mga pasahero nito. Sa airport nagsisimula ang ilang good at bad memories para sa maraming travelers. Kaya mabuting maghanda at alamin ang mga do's and don'ts para masiguro ang hassle-free na biyahe. Mobile Journal Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.